Good evening po good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa atin pong lahat mga kapatid. And mag-start na po tayo ng ating pong morning devotion po ngayon pong umaga na ito. Ang ating pong text ngayong umaga ay isang familiar na verse po, which is ang Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to give you hope and a future," mga kapatid. Isa pong mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. At bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo mga kapatid. Hallelujah. Oh Jesus, once again Panginoon, pinupuri ka namin. Dinadakilan namin ang pangalan mo ngayong umaga na ito. Salamat Panginoon sa buhay, sa kalakasan. Salamat Panginoon sa panibagong umaga na iyong pinagkaloob sa amin. Thank you Jesus for your blessing, for the life that we have Panginoon. Salamat sa walang sawang biyaya mo na patuloy Panginoon na nagdadala sa amin kung nasaan kami ngayon. Dalangin ko Panginoon sa aming pong devotion po ngayong umaga na ito. Kayo po ang siyang patuloy po na manguna. Samahan niyo po kami Panginoon. Gabayan niyo po kami lahat po na labas sa aming bigyan maging pagpapala, kalakasan po sa bawat isang nakikinig Panginoon ngayon po umaga na ito. Hallelujah. Sa kanya po binibigyan pinakamataas na purit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Good morning po Sister Iche sa atin pong nanonood po ngayon pong umaga na ito. Hallelujah Jesus. And ang ating pong Bible verse po ngayon pong umaga na ito, kagaya po na nabanggit ko kanina, which is ang Jeremiah chapter 29, verse 11 po mga kapatid. Sabi po doon ng Panginoon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future," mga kapatid. And I know mga kapatid na tayo po sa atin pong mga buhay na ngayon pong umaga na ito mga kapatid, tayo po ay bumangon. Pero ngayon pong umaga mga kapatid, I hope na binangon po tayo ng Panginoon ng may dahilan. Hindi po tayo bumangon lang mga kapatid. Hallelujah, kung para saan. Sana mga kapatid, ngayon pong umaga na ito, madalas po tayo, nasasanay po tayo mga kapatid na sa mga routine po natin sa buhay, which is gigising po tayo, mag-aaral, magtatrabaho, papahinga, tapos repeat lang po mga kapatid kung ano po nangyayari po sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Pero let us reminded mga kapatid na ma-remind po tayo ng ating pong Panginoon na hindi po tayo ginawa ng Panginoon para gawin lang po yung routine na yun, para yung habit na yun, paulit-ulit lang mga kapatid. Let us be reminded na tayo pinilikha ng Panginoon para po sa purpose ng buhay. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon para gigising sa umaga, kakain saglit, magtatrabaho na agad. Gigising sa umaga, kakain saglit, mag-aaral na agad. Gigising sa umaga, kakain saglit, aayusin mo na yung mga business mo, aayusin mo na yung mga ginagawa mo sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. But let us be reminded na may plano po ang Panginoon sa buhay sa natin mga kapatid. Kahit hindi po natin fully nakikita pa ngayon, marahil mga kapatid ngayon pong umaga na ito, hindi mo pa lubos na nalalaman kung ano ba ang purpose ng buhay mo, kung ano ba ang purpose kung bakit ka nilikha ng Panginoon, o kung anong purpose bakit ka nagising ngayon, kung anong purpose kung bakit ka bumangon ngayon mga kapatid. Let us mga kapatid be reminded po na we are created po for a reason. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon ng basta lamang mga kapatid. May plano po ang Panginoon po sa buhay natin na hindi po tayo produkto ng chance. Ikaw po ay design po ng atin pong Panginoon. May intention po sa buhay natin, may meaning po, and may dahilan kung bakit ikaw ang ikaw mga kapatid. Sabi nga po ng Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand," mga kapatid. Ibig sabihin po mga kapatid, bago ka pa po isilang ng iyong
nanay, bago ka pa po ngayon nagtumayo, nanonood po ngayon mga kapatid, may naka-prepare na pong purpose ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi po natin kailangan na i-compare ang sarili po natin sa iba kasi iba po ang calling natin. Hallelujah. Kaya wag po natin pagdudahan kung ano po ang ating pong worth, na kung paano po ba tayo nabuhay, kung paano po ba mga kapatid. But rather mga kapatid, let us focus po na manatili po na mabuhay ng may purpose po mga kapatid sa atin po mga buhay. Hallelujah. At yung purpose po na yun mga kapatid ay hindi mo mahahanap sa sanlibutan, hindi mo mahahanap kung saan pa man mga kapatid, but that purpose is only found in Jesus mga kapatid. Marami pong tao ang naghahanap po ng purpose sa achievements po nila, sa pera, sa validation, or sa relationship mga kapatid. Pero kapag nahanap mo yun mga kapatid, sabi nga po ni Solomon, which is the wisest man mga kapatid, na nahanap niya na po lahat, nakita niya na po lahat. Hallelujah. Pero palagi pong may kulang sa buhay po mga kapatid ni Solomon. Hallelujah. And that just proof mga kapatid na kahit ano pong gawin natin, kung wala po ang Panginoon sa buhay natin, ay hindi po sapat ang lahat po ng bagay. Hallelujah. Sabi nga po ng Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails, mga kapatid. So, marami man po tayong plano sa buhay natin, pero marami ka man pong plano sa trabaho mo, marami ka man pong plano mga kapatid sa iyong pag-aaral, mga kapatid, sa iyong pamilya, but let us be reminded mga kapatid na try po ng atin pong verse mga kapatid na marami man po tayong plano, pero ang plano pa rin po ng Panginoon ang mangunguna po sa atin pong mga buhay mga kapatid. Pwedeng marami kang plano, pero at the end of the day, palagi pong yung purpose pa rin po ng Panginoon ang masusunod po sa buhay po natin. At doon po tayo truly mga kapatid na mapufulfill po ang puso po natin. Hallelujah. Ang tangi lang po natin gawin ay palagi po tayong humingi ng consent sa atin pong Panginoon. Not just kapag may kailangan po tayo, hallelujah, pero palagi po sa lahat po ng bagay na atin pong gagawin. At doon po natin makikita ang direction po ng Panginoon sa atin pong mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. And also mga kapatid, kailangan po magkaroon po tayo na mabuhay po tayo mga kapatid intentionally. Hindi po tayo, dahil mga kapatid, meron po tayong kasabihan na just go with the flow mga kapatid. Let us, ating pong alalahanin mga kapatid na purpose is daily, not just big moments mga kapatid, na ang mga worth po natin, ang dahilan po mga kapatid kung bakit po tayo nabubuhay ay hindi lamang po mga kapatid para sa mga achievement natin sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sa paraan po ng pakikipag-usap natin, sa work ethic po natin, sa pag-handle po ng responsibilities, or even mga kapatid sa pagsunod po natin ng wala pong nakikita. Tandaan po natin mga kapatid na dapat po mabuhay po tayo ng meron pong purpose sa atin pong mga buhay. Sabi nga po ng Colossians chapter 2 verse 23 na whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kung meron po tayong ministry, hallelujah, kahit pumaliit po yan, kahit pagpulot ng basura, kahit pananalangin mga kapatid, hallelujah, meron pa rin po tayong purpose sa atin pong Panginoon mga kapatid. Be faithful in small things. Do everything for God. Even mga kapatid, in the ordinary things mga kapatid. And ang huli po, atin pong pagkatiwalaan ang Panginoon. Kahit po hindi po natin nauunawaan ang mga bagay-bagay sa buhay po natin mga kapatid. Even
na hindi po malinaw yung purpose natin sa buhay. Minsan pakiramdam natin parang wala tayo sa plano ng Panginoon. Minsan parang walang direksyon, mga kapatid. Pero kahit hindi mo nakikilala o nakikita ang direksyon ng Panginoon sa buhay mo, still God is working, mga kapatid. Sabi nga po ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good for those who love Him, mga kapatid. Hallelujah. Kung sa kasalukuyan, mga kapatid, hindi mo alam kung bakit ka nabuhay, hindi mo alam kung bakit ka bumabangon, hindi mo alam, mga kapatid, kung paano kanino. Pero tandaan po natin, mga kapatid, na hindi po tayo ilalagay ng Panginoon sa mga bagay po na nasaan po tayo ngayon ng wala pong purpose. Hallelujah. Ngayon, nanood ka dahil may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Ngayon, mga kapatid, nandito ka sa atin pong live streaming, hindi dahil aksidente, mga kapatid, but this happened, mga kapatid, dahil may purpose po ang Panginoon sa buhay natin. And ngayong umaga, mga kapatid, sa pagsimula po ng atin pong umaga ngayon, hindi ko po alam, mga kapatid, ang iba po sa inyo marahil ay nag-prepare po sa pagpasok, nag-prepare po sa pagtatrabaho, mga kapatid, o marahil sa mga magulang po dyan nag-prepare po para po sa atin pong mga anak, sa mga pagluluto, sa pag-aasikaso po ng mga damit nila, sa pag-aasikaso po, mga kapatid, ng kung ano man, mga kapatid. Pero ngayong umaga na ito, mga kapatid, pinapaalala po ng Panginoon po sa atin pong mga sarili, sa atin pong mga nanonood po ngayon pong umaga na ito, na we are created for a purpose, mga kapatid. Huwag po nating isipin na wala po tayong kwenta, na wala po tayong value, na hindi po tayo worth it, mga kapatid. Atin pong alalahanin na nabuhay po tayo, humihinga po tayo, na nakakatindig po tayo, nakakapalakpak, nakakita po tayo, nakakarinig po tayo ng may purpose, mga kapatid, o ng may dahilan. Nabuhay po tayo, mga kapatid, ah hindi po hindi po para kung kanino. Nabuhay po tayo para po sa atin pong Panginoon. We might often think na wala po tayong kwenta, but in God's hand, mga kapatid, nabuhay po tayo ng may purpose sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo po agad kailangan na ma-figure out mo agad kung ano yung purpose mo sa buhay. Hindi mo kailangan na ma-figure out mo agad, mga kapatid, kung bakit ka nabubuhay. But rather, mga kapatid, sa pagbubuhay natin, kailangan mabuhay po tayo na maniwala po tayo na may purpose po o may dahilan po kung bakit po tayo nabubuhay. Marahil ang iba po sa atin, uh, kaya po uh, kaya po ngayon nanonood para ma-motivate po, para ma-encourage. Hallelujah, dahil lang hindi ko po alam na mayroon pong iba dito na gumising po na marahil ng mga problema po sa finances. Marahil meron pong ibang nanonood dito na namumblema po dahil may sakit po, namumblema, dahil kung ano-anong iniisip, na mabigat po ang pakiramdam nila pagkagising. Pero ngayong umaga, mga kapatid, nais pong tayong paalalahanan ng ating pong Panginoon na whatever man ang meron po tayo ngayon, tandaan po natin na nangyayari po ang lahat ng bagay dahil po for good. Sabi nga po ng Bible verse na all things work together for good. Everything happens for a reason. And right now, yan pong mga bigat na nararamdaman natin, yan pong mga problema, sinagot na po agad yan ng atin pong Panginoon. And you are blessed because you hear this message. And this message, mga kapatid, not just to encourage us, but to remind us, mga kapatid, that we should live with purpose, na mabuhay po tayo nang mayroon pong dahilan. Hindi lang po tayo mabuhay ng basta-basta, hindi lang po tayo mabuhay, mga kapatid, ng go with the flow lang kung anong nangyayari sa routine mo, gigising, tatrabaho, aaral, gigising, pupunta sa work, tutulog, mga kapatid, but rather,
let us live with purpose, na alalahanin po natin kung paano kanina po tayo nabuhay, kung paano kanina po tayo kumakain, kung paano kanina po tayo nanonood ngayon. And sabi nga po ng Bible verse, mga kapatid, na whether we eat or drink, do it all for the glory of Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po mahalaga, hallelujah, kung sa kasalukuyan hindi mo maalala o hindi mo maisip kung para kanino, kung ano ba ang purpose mo, kung bakit ka binuhay ng Panginoon, kung anong purpose mo, kung bakit hanggang ngayon dito ka pa din. Hallelujah. Ang mahalaga po ay lumalakad po tayo kasama po ang ating pong Panginoon. And that is our purpose in life, mga kapatid. Hallelujah. Ang maglingkod po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Every breath, mga kapatid, yung atin pong kada hinga, atin pong kada lakad, ang lahat ng pong iyon ay hindi po para sa atin pong sarili, para po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. You were created on purpose, for a purpose. So that don't just live. Live for God, live intentionally, live with purpose, mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid, na uh, we are created po for a purpose. So, nabuhay ka dahil may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Hindi man po agad natin nakikita. Hallelujah. Yan, mga kapatid. Hindi man po agad natin nakikita, pero alam po ng Panginoon, hallelujah, ang gagawin niya sa buhay natin. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future, mga kapatid. So, huwag lang tayo basta mabuhay lang, mga kapatid. Huwag lang tayo basta gawin kung ano yung routine natin, mga kapatid. Tandaan po natin na ngayong umaga na may plano po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isang nakikinig po ngayon. And alam ko po na nagagalak po ang Panginoon dahil inuna po natin siya sa halip po na matulog tayo, sa halip po na mag-asikaso na po tayo ng kailangang asikasuhin. Ngayon po, mga kapatid, nanonood po tayo ng ating pong morning devotion, and I know na nagagalak po ang Panginoon sa bagay po na ginawa po natin ngayon pong umaga na ito, na nasimulan po natin ang ating pong umaga kasama po ang ating pong Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, sa pagbangon natin, sa pagharap natin sa paglaban natin ngayon sa ating pong mga war sa buhay, mga kapatid, ating pong gawin sa ating pong mga buhay na mamuhay po tayo ng hindi basta-basta lang. Mamuhay po tayo ng meron po tayong purpose, o meron po tayong goal sa buhay po natin. At ayun po, mga kapatid, ay ang lumakad po o magpagamit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. And ngayon, mga kapatid, sa ating pong maiksing exhortation o devotion, mga kapatid, nawa po ay napaalalahanan po tayo na palagi pong may purpose po ang buhay natin. Kaya wag po tayong sumuko, wag po tayong mag-give up, wag po tayong mawalan ng pag-asa sapagkat nilikha ka ng Panginoon ng may dahilan. Yan, mga kapatid. So, sa pagtatapos po natin, manalangin po tayo ng atin pong morning devotion. Hallelujah. Once again, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakilan namin ang pangalan mo ngayong umaga na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy po na nagpaalala, nagpalakas sa bawat isa. And dalangin ko po, Panginoon, ngayon pong umaga na ito, kayo po ang siyang patuloy na kumilos po sa buhay namin. Hindi ko man po alam, Panginoon, kung ano pong mga ginagawa ng bawat isa. Marahil po ang iba po nag-prepare na po for work or for studies, Panginoon, o ang iba po ay nagluluto po, mga kapatid. Pero I pray, Panginoon, na patuloy mo po kayong paalalahanan ng aming pong mga dahilan kung bakit mo kami nilikha, Panginoon, sa mundong ito. I pray, Panginoon, kung ano man pong mga purpose po
patuloy niyo po itong gawin o patuloy niyo po itong ipaalala po sa amin pong lahat. At nawa, Panginoon, patuloy mong ingatan ang bawat isang nakikinig, pagpalain ng sisiklig at umaaraw at anuman pong mga problema ang kanila pong kinakaharap po sa kasalukuyan ay amin pong pagtatagumpayan na ikine-claim na po namin in Jesus' name, in Jesus' name. And we pray, Panginoon, sa aming pong pagtatapos, na kayo na po ang patuloy pong kumilos sa bawat isa, patuloy niyo pong ingatan, patuloy niyo pong pumagitna sa lahat po ng bagay po na aming gagawin. Sa iyo ko na po binibigay ang pinakamataas sa purit pagsamba in Jesus' name. Amen. Salamat po mga kapatid sa pakikinig po. Hallelujah. Sa Panginoon po ang pinakamataas na kapurihan.